tenderly. 83 ho sa ating mga himnaryo. Ito'y awitin na may paanyaya sa bawat sa atin na tayo'y lumapit sa Panginoon na mayroong kababaan ng ating mga kalooban at sinasabi na sa ating paglapit ay hinahinitaan tayo ng pagpapailan lang. Sa Tagalog, yung humility. Hindi palang magandang Tagalog, German yung humility. Pagpapailan lang. Sabihin, nire-recognize, hinilalaman na mayroong mas mataas sa iyong paglapit. Ikaw ay nagpapakubaba. Ikaw ay nilalagay mo ang iyong sarili na mas mababa doon sa iyong nilalapitan. Kaya awitin natin si Jesus ay softly and tenderly calling us, mga kapatid, sa ating gawain ngayong umaga. At patuloy natin ihanda ang mga puso sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Hindi mo kailan yung konting bilang kung nagsukatan ang ating pagsamba sa Diyos sapagkat nakikita ng Panginoon ang ating mga puso. Hindi ho yung ating persona, ating mga puso. Sige po, awitin natin ang Panginoon.
Tayo po'y magsitayo. Tawag sa pagsamba. Ang layo ko na yata. Hindi. Tawag sa pagsamba. Sumasampalataya sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang buhay ng katawan at ang buhay ng siyanawa. Buksan po natin ang ating himno sa bilang 323. Kami ay pangunahan.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Salamat sa patuloy mong pangunguna at pag-iingat sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka sa iyong kadakilaan. Dakilang Diyos, narito kami, Panginoon, sa iyong harapan na patuloy nang nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Marapatin mo, Panginoon, na kami maging karapat-dapat sa pagtawag, sa pagsamba sa iyong banal na pangalan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming nagawang pagkukulang, sa aming nagawang kasalanan, sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Ikaw ang patuloy na maglinis ng aming puso at isipan upang maging karapat-dapat ang aming pagsamba sa iyong banal na pangalan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy mo kaming pangunahan. Patuloy mong pagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaalaman na nagmumula sa iyo upang makakilos kami, Panginoon, na nararapat at naayon sa iyong kalooban. Turuan mo kami, Panginoon, ang aming dapat na gawin, na patuloy kaming sumunod sa iyong kalooban. Tunay po, Panginoon, na kami mahina. Hinihingi po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na ipagkaloob sa amin ang kalakasan, Panginoon. Bilang mga anak mo, Panginoon, turuan mo kami na maranasan namin, Panginoon, na sa aming kahinaan, Panginoon, ay ikaw ang aming kalakasan. Lord, maraming salamat, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, ang aming mga kapatiran na ngayon, Panginoon, ay nasa kanilang mga tahanan. O Diyos, patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang ingatan at gabayan, Panginoon. Patuloy mong iparana sa kanila, Panginoon, ang kanilang buhay espiritual, Panginoon. Upang sila man, Panginoon, ay makakasama namin balang araw, Panginoon, dito sa iyong bahay sambahan, Panginoon, upang patuloy na magpupuri at patuloy na magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, at ganoon din po. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan at kapanatagan, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin. At ganoon din po sa panahong ito, Panginoon, na may nagbabanta, Panginoon. Loobin mo, Panginoon, na hindi ito hadlang, Panginoon, upang hindi kami patuloy na lumapit sa iyo. Bagkos, bigkisin mo kami, Panginoon, ng iyong dakilang pag-ibig na nagmula sa iyo. Lord, maraming salamat, Panginoon, at ganoon din po ang aming pastor, ang kanyang buong sambahayan ay patuloy mo silang pangunahan at ingatan at gabayan, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, sa mga iyong mga salita, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayan, naway ito'y magtitimo sa aming puso at isipan upang maging maipamuhay namin sa aming buhay, sa araw-araw namin pamumuhay, Panginoon, upang hindi kami malihis ng landas, bagkus patuloy kami manalig sa iyo, Panginoon, at pagkain namin sa araw-araw, Panginoon. Lord, maraming salamat, at sa umagang ito, binabalik namin ang kapurihan, papasalamat sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Babasahing tugunan bilang 46. Mga pangaralan kayo sa Thessalonica 5:11-23. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. At aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapaghinuhod kayo sa lahat. Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman
ng masama sa masama, ngunit sundin ninyo lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat. Magnagalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Tayo pong lahat At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay inyong ingatan buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesus. buksan po natin ang ating hymno bilang 5. Sa akin hatiin ang tinapay. Pagbasa ng banal na kasulatan. Kung kayo po ay merong mga dalang mga banal na kasulatan, o kaya ay meron kayong mga Biblia dyan sa inyong unahan, samahan po ninyo kung buksan ito sa Bagong Tipan sa aklat ni San Lucas. Ang kabanata po ay 20, talataang 27, 38 hanggang 40. Luke chapter 20, 27 to 40. Ulitin ko po, Luke 20, 27 to 40. Katanungan tungkol sa muling pagkabuhay. Ilang Saduseyo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturong hindi na muling mabubuhay ang mga patay. Sabi nila,
Guro, isinulat ni Moises para sa atin ang ganitong batas. Kung mamatay ang kuya ng isang lalaki at ang asawa nito ay maiwang walang anak, siya ay dapat pakasal sa biyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Minsan may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa biyuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay ding walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Sila ay isa-isang nakapangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulian po'y namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at ang mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila ay mga anak ng Diyos dahil sila ay nakabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan tungkol sa pagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Kaya't ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, Guro, maganda ang sagot ninyo. At mula noon ay wala nang naglakas ng loob na magtanong sa Kanya. Pinagpala ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Amen. Ay purihin namin ang anak at iwang tayo sa harapin kailanman ay dakilain walhatiin. Amen. Amen. Malasakit ng ating iglesia. Makauupo po sandali ang ating kapulungan. Tinatawagan ng ating chairman upang patuloy na hikayatin ang ating mga kapatiran sa mga gawain po ng ating iglesia. Tinatawagan ko po ang ating mga kapatiran na nasa bahay lang ngayon. Bakit naunawaan natin na may bagyo at lalo na may malalayo na mahirap magbiyahe at delikado ngayon na magbiyahe. Ngunit ako po'y namanhik sa ating mga kapatiran sa sunod na pagtitipon natin ng pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo sa sunod na linggo o mga susunod pang mga pagsamba ay tayo po'y makadalo sapagkat kung makikita po ninyo ang ating bahay-sambahan ay marami pa pong kulang. Huwag po kayo mangamba na umattend at marami pa pong extra na mga maupuan po. At mas po at mas kapuri-puri po sa ating Panginoon na tayo magsama-sama na maglingkod ng physical na hindi lang sa spirito at sa social media at mas magandang tingnan tayo nagkasama-sama sa ating bahay-sambaan na nagpupuri sa ating Panginoon. Maraming pong salamat. Amen. Salamat kapatid no Oji, ating chairman sa paalaala sa atin. In fact, salamat sa Diyos, hindi ito ang inaasahan natin sa umagang ito. Dahil sa forecast kahapon talagang in fact, ngayon signal number 4 na tayo. Naglalaro na sa 3 and 4. Parang metro ng taxi. 3, 4. In fact, sa Cavite, NCR ay nasa 4 na. Kaninang umaga ay salamat sa Panginoon sapagkat ito parang dilig lamang ng pagpapala. Showers of blessing lamang ito. Kaya tama sinabi natin, Chairman, huwag tayong mangamba
at kasama natin ng Panginoon, ipagkakaloob ng Panginoon ng mga oras na ito na sa ating pagsamba. Kung napansin niyo ng Wednesday, ako chairman nag-iisip ng mga pamamaraan upang mapaganda o mapa-improve yung ating Wednesday prayer meeting nang hindi naman yung parang napakabigat ang dating. Tumawag nga ako kay Ate Brenda. Ate Brenda, magdi-DJ muna ako. Nung Wednesday, kasama ko yung mga pinapatugtog na praise music, 30 minutes pa yan. So, mga kapatid, darating na Wednesday, first 30 minutes, 7 to 7:30, kahit kayo dyan sa mga tahanan, 7 to 7:30, magpapatugtog po ako ng mga praise song na pwede ninyong sabayan. Mga pamilyar, kaedad ho ng ating chairman yung pinatugtog ko yung Hiding Place. Bata pa kami ni chairman inaawit na namin yung Hiding Place na yan. Magsisimula tayo sa mga praise song na yan. At natuwa naman ako sa mga kabataan. Nung tayo nanawagan, maraming nanood sa mga kabataan. In fact, magto 200 views. Sabi ko sa mga anak ko, hindi ko nakikita itong less than 200 views na to. Ba't hindi makita itong mga to? Hindi daw pala. Sabi ni Micah, hindi po nakikita yan, tatay. Pero salamat sa Panginoon, maraming mga comments, reaction. Mga kapatid, doon sa comments natin, para meron tayong maidala sa pananalangin, mag-comment kayo ng inyong mga prayer request. Sinusulat po ng inyong pastor yon, no? Ang inyong lingkod. Yung sa comment, wag lang ako kayo, maganda yung hello, watching here, okay yan. Pero maganda yon dahil prayer meeting, midweek and prayer meeting, ang purpose natin dyan, idalangin yung mga panalangin. So sa comment doon, comment section sa baba, ilagay ho ninyo yung mga prayer request ninyo. At ang inyong lingkod, kami ni Pastora, ay isasama po natin sa ating pagdalangin yan. Medyo, ang ating midweek chairman medyo casual lang. Hindi yung, kasi gabi, no? At saka, alam ko, malungkot ang mga kalagayan natin. Medyo yung ating midweek, Kuya Cyrus, Prediker Cyrus, ginagawa natin na parang nasa radyo lang tayo. Nasa radyo lang tayo, nag-DJ lang. Nagpapasalamat nga ako kay Kuya Saibon. 2 linggo na kami nag-uusap. Gustong-gusto niya talaga akong puntahan sa bahay at siya mag-stage ng kaya lang minsan hindi natutuloy at ako ang may dahilan. Si Kuya Saibon lagi na andyan. Salamat Kuya Saibon sa pagmamalasakit. At kayo mga nasa tahanan ay ini-invite namin natin palagi na dumalo sa ating midweek service and prayer meeting. Ngayong November ay nabanggit ko, chairman, nung nakaraang meeting natin ng board, na supposedly ang buwan ng November is Thanksgiving month. Pero bigla akong kumambyo. Tumawag ako sa Program and Worship Committee, maging sa ating chairman, ay sinabi ko na ang November ay gagawin natin, susunod tayo sa national, magiging Stewardship Month. Pero yung 1 linggo, yung 4th Sunday, chairman, ng November, gagawin nating Thanksgiving Sunday. Yan. Pag-uusapan natin ano ba yung highlight ng ating Thanksgiving Sunday. Yung ibang churches, yung Thanksgiving Sunday, meron sila mga envelope na something na ipagpapasalamat nila sa Panginoon. Ano mang amount yan that would express their gratitude. Ang kanilang pagpapasalamat sa Panginoon ay na-express po nila. Pwede rin naman sa Thanksgiving Sunday, pwede din naman tayong magtanghalian dito. No? Magluluto si Kuya Dodong ng pakbet. Yung marami ampalayadong kasi mas gusto ko yung maraming ampalayadong. Pakbet lang dong. Hindi ko makain? Kakain ka na sa linggo, no? Sa Thanksgiving Sunday nun. Well, salamat po. At tayong lahat nandito. Kanina kasama namin si Ate Brenda. At talagang kahit maulan dun sa kanila, ay nagsikap na pumunta rito. At talagang miss na miss niya ang fellowship, ang fellowshipping. Sige ho, tayong lahat ay magsitayo. Sandali tayong manalangin sa oras na ito. Sandali nating iukol ang panahon sa ating dalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat pa rin kami sapagkat ang panahong ito ay pinagkaloobong muli sa amin. Ang buhay namin, ang aming lakas, ang aming pag-asa ay nasa iyo. Panginoon, kamukha ng mga pangako mong hindi kumukupas, sasamahan mo kami, hindi mo kami iiwan. Anumang storm, anumang bagyo ng buhay, mga pasanin,
ay tinutulungan mo kaming magbuhat ng lahat ng ito. Ito ang dahilan kung bakit kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, that we can still sing songs of praises unto you. Makakaawit pa rin kami ng mga papuring awit sa kabila. Panginoon, ang aming mga puso magkaminsan ay malungkot, nahahapis, pero hindi nagbabago ang aming Panginoong Diyos. Sa pangalan ni Jesus, patuloy ng aming Diyos ay buhay. At katulad nga ng sabi ng aming chairman, kapatid na Oji, meron tayong Diyos na buhay, pastor, at hindi tayo iiwan at pababayaan. Salamat sa assurance, Lord, na lahat ng season ng aming buhay, lahat po ng panahon ng aming buhay, hindi ho kayo nagbabago. Kayo ang aming Diyos noon, ngayon, at sa mga araw na darating sa aming buhay. Hindi po kayo nagbabago. Salamat sa panahong ito na maukol namin sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Patuloy na bigyan mo kami ng damdamin na may kapayapaan, damdamin na sumasamba, yung tunay na damdamin na paglapit sa iyo, na inaamin na kami mga mahihina, inaamin na kami mga nagkulang, inaamin na kami may mga pagkakasala. Sapagat sa oras na ito na aming inamin ang mga bagay na yan, doon nagsisimula na kikilusin mo ang iyong mga kamay, ikilusin mo ang iyong puso, at kami patatawarin, lilinisin sa aming mga pagkukulang. Salamat, Panginoon, dahil hindi kayo nagtatakda, hindi ho kayo nagsusulat, hindi kayo nag-aalaala ng mga kasalanan, hindi ho kayo nagbibilang ng kasalanan namin. Kayo ay higit sa mga kasalanan yan. Kayo, Panginoon, ay higit pa sa mga nagawa naming kasalanan. Kaya sabi mo, Panginoon, ay huwag kaming mangangamba. Huwag kaming mag-aalinlangan at magdadalawang isip na lumapit sa iyo, sapagkat ikaw ay hindi nagbabago. Anuman ang aming mga pinagdaanan, daraanan, anuman ang patuloy naming mararanasan, you will still be an unchanging God. Hindi ho kayo nagbabago, hindi ho kayo nagpapalipat-lipat, bagkus kayo ay tunay na sumasa amin. Salamat ho sa, O Diyos, sa katotohanan na yan, na pwede namin panghawakan. Salamat, Panginoon. Dalangin namin ang aming bansa sa oras na ito ng may bagyo. Si Goni, si Rolly, ikaw ay mas nakatataas pa sa kanila. At dahil nananalangin ang bansang Pilipinas, alam ko na didinggin mo ang bayang ito, na sa iyo ay patuloy na tumitingin, umaasa, at ang pag-asa lamang ay sa iyo. Salamat sa panalangin ng aming kapatid na Eva, sa panalangin ng bagaman may mga bagyong ito, ay ikaw ang iyong mga kamay ang gagawa ng paraan upang patuloy na maging ligtas ang inyong mga anak. Patuloy na ang inyong mga anak ay inyong ipagkakaloob ang pag-iingat ninyo, ang inyong paglalayo sa kanila sa kapahamakan, at ang bawat pamilya ng Pildera Yemelip Church ay inyong iingatan. Nasa ibang bansa man, nasa malayo man sa amin ngayon, o nandito sa kapaligiran, Panginoon, sa oras ng mga panahon ng mga bagyong ito, ay meron kaming sandigan, meron kaming refuge, may shelter kami. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Siyang matibay na bato na hindi, Panginoon, nawawasak, hindi lumulubog. Matibay na bato na aming tinutungtungan sa lahat ng panahon ng aming buhay. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito as we celebrate, Lord, yung Holy Communion, as we continuously remember your blood and your body, O God, na binigay sa amin bilang sacrifice upang kami, Panginoon, ay merong magkaroon ng kaligtasan, na dapat kami, Panginoon, ang napapahamak, subalit inako mo ang lahat ng yan sa pagitan ng iyong kamatayan sa krus, sa dugo at sa kalbaryo ang iyong katawan. Salamat po, Panginoon. Patuloy naming dinadalangin ang aming mga kapatid na nasa mga kanya-kanyang mga tahanan, sa kanilang pakikinig, sa kanilang pagsamba. Tipunin mo ang bawat pamilya, O Diyos, sandaling huminto upang sandaling ialay ang panahong ito ng aming pagsamba sa iyo. Ang aming mga maliliit na mga dalangin ay dinggin mo, O Diyos,
lalo tigit ang aming mga kapatiran na nangangailangan ng iyong pagkanlong, ng iyong pagkakaloob. O Diyos, sila iyong ipagkalooban sa kanilang mga dalangin. Ang bawat sambahayan, ang bawat pamilya, sila nga nawa, Panginoong Diyos, ay inyong papag-isahin at patuloy na ang pag-ibig, pagmamahalan ay maranasan sa loob ng tahanan. Panginoon, tulungan mo kami na sa buong buwang ito, we will celebrate yung pagiging katiwala mo bilang steward at ang aming pagpapasalamat sa iyo. Panginoon, we remember our loved ones who have gone before us. Sila na mga mahal namin sa buhay, aming mga magulang, aming mga kamag-anak, mga mahal sa buhay na nauna na sa amin, amin silang inaalaala ngayong araw na ito ng All Saints Day. Naalala namin ang kanilang mabubuting mga gawa. Naalala namin, Panginoon, ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang pagbibigay ng kanilang buhay sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga pamilya. Sa umagang ito, inaalaala po namin sila at pinasasalamatan po namin kayo, O Diyos, sa inyong kabutihan sa kanila. Kami namang nabubuhay pa, na sa mundo pang ito, aming Diyos. Tulungan mo kami na ang bawat aming mga gawa, aming mga kilos, ay makapagbigay ng kaluguran sa iyo at magawa namin ang layunin o purpose mo sa aming mga buhay. Aming Diyos, pagpalain mo ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen at amen.
po ang Panginoon. Purihin ang Panginoon sa awiting yan na babagay po sa ating komunyon. At alam ho ninyo, isa sa pinakamahirap gagawin ng isang pastor kung papaano niyang pagsasabay-sabayin sa iisang mensahe ang tatlong selebrasyon. Tatlo po ang ating kinikilalang selebrasyon sa umagang ito, sa linggong ito. Ngayon po ay All Saints Day. Ngayon ho ay mismong November 1. Minsan lang po mangyari ang pagkakataong ito na November 1 ay araw ng linggo, araw ng pananambahan, araw ng pagsamba. Kaya yun ho ang isa. Pangalawa po ay ang si kapatid na Joey. Pwede dito sa unan. Ayan. Okay. Salamat. At ngayon din ay kinikilala nating Stewardship Month o buwan ng pagkakatiwalang Kristiyano, no? Buwan ng pagkakatiwalang Kristiyano. Tayo po ay ang isang katotohanan, hindi ho tayo ang nagmamay-ari. Meron ho nag-iisang may-ari, ang Panginoong Diyos. Tayo ho ay pinagkatiwalaan lamang. Ikatlo, Communion Sunday. 3-in-1 po ito, parang kape. All Saints Day, Stewardship Month, Communion Sunday. Sabi ko, Predicator Cyrus, paano ko kaya pag-iisahin sa iisang mensahe ito? Ito ba'y merong relationship sa isa't isa? Nakita ko meron. Meron. Stewardship Month, tayo'y pinagkatiwalaan ng buhay ng Diyos, no? At yun din ang mensahe ng All Saints Day. Tayo'y binigyan ng isang buhay, ano ang gagawin natin sa buhay na ito? May kinalaman din ito sa Stewardship Month, sa pagkakatiwala. At yung Communion Sunday, alam natin ang Panginoong Kristo ay nagbigay ng kanyang buhay. At ito ang dahilan kung bakit natin pinagdiriwang ang Holy Communion. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nagsiselebrate ng Holy Communion sapagkat inaalaala natin yung ibinigay na buhay ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang bugtong na anak. So merong relationship, relative sila sa isa't isa. Kaya pinamagatan ko po ang mensahe ngayong umaga, in light of eternity. Sandali tayong manalangin. Panginoon, sandali kami magbubulay-bulay ng iyong mga salita at patuloy nawa kayo magsalita sa amin sa oras na ito. Makikinig kami aming Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. In light, yung liwanag. In light of eternity. Tinignan ko sa dictionary o sa Google, ano yung Tagalog? Parang ang hirap. In light of eternity. Ang bangito dito sa liwanag ng kawalang hanggan. Ang pagtingin sa buhay, hindi lamang sa ngayon, kundi sa liwanag ng kawalang hanggan. Isang tanong, mga kapatid, kayo ba'y nabubuhay sa ngayon lamang? O kayo ba'y nabubuhay dahil ang pinaghahandaan natin yung eternity, yung kawalang hanggan? I-remind lamang po natin tayo, sandali ngayon, dahil ngayon ay All Saints Day din. Ang ating bang buhay ngayon ay ginagawa natin ito in light of eternity? O ginagawa lang natin dahil in light of the present? Tama naman yon. Mabubuhay tayo ngayon sa kasalukuyan, pero yung ginagawa natin sa kasalukuyan, ito'y malaking paghahanda para sa kawalang hanggan. At yung mga gawa ba natin, tayo magiging qualified para sa kawalang hanggan. No? At yan ang ating susubukang tatalakayin sa umagang ito. At merong tatlo na gusto ko lang i-share sa pagtingin ng buhay, hindi lamang sa ngayon, kundi sa liwanag ng kawalang hanggan. Number 1, ang titignan natin, mga kapatid, ay we will have a different sense of identity. Titignan natin, kung ang ating bang mga buhay, kung tayo nabubuhay ngayon in light of eternity, meron tatlong magagawa sa atin yan. Una, we will have a different sense of identity. Ikalawa, we will have a different set of values. Pag tayo nabubuhay, hindi lang ngayon. At ikatlo, we will have a different perspective on evil and sufferings.
No, yan ang ating sandaling tatalakayin. Ngayon, meron daw pong isang storya, para naman hindi tayo medyo masyadong seryoso, bagaman na All Saints Day medyo seryoso. Meron daw pong isang taong mamamatay na gustong magsulat ng kanyang dying wish list. Minsan yung mga taong magsusulat sila ng kanilang mga wish list. Ano man tawag doon? Mga bucket list niya. O, hindi na bucket list. O wish list. Yung mga gusto niyang isulat. No? Isusulat niya yan eh. Isusulat niya. Sabi niya, nung siya'y mamamatay na, tinawag niya ang kanyang pastor. O maganda naman, no? Pagka mamamatay pala tinatawag ang pastor. At sabi niya, nung dumating ang pastor, sabi niya, kasi nasa deathbed na nasa hospital na. Pastor, meron lang sana akong hihilingin sa inyo. Hihingi po ako sa inyo ng lapis at saka ng papel. Isusulat ko lang po ang aking wish list. Sige, sabi ng pastor, sige, bibigyan kita ng papel, bibigyan kita ng panulat. Nagsusulat yung mamamatay na habang yung pastor ay nasa tabi ng taong mamamatay na. At nagsusulat po yung taong mamamatay na. Nagsusulat. No, sumagatwid, natapos na yung pagsusulat, inabot sa pastor yung maliit na papel, yung wish niya. Ngayon, di namatay ng tao, nilibing na, nung 40 days, Thanksgiving, ay lahat nagdatingan sa bahay. At inanyayahan din ng pastor upang magbigay ng Thanksgiving prayer sa pamilya. At nung sila'y nagkukumustahan na, nag-aalaala sa buhay ng taong ito, yung pastor na turn para ipagpasalamat. Naalala ng pastor, yung jacket na suot niya, nung namatay yung mamang ito, nung taong ito sa ospital, yun din ang jacket na suot niya nung sila'y nasa Thanksgiving service, pag-aalaala, yung memorial. No? Naalala niya, meron nga palang inabot sa aking papel. So sa madaling sabi, naku, teka sandali, bago ako manalangin, meron nga palang ibinigay sa aking papel, inabot sa aking papel. At gusto kong basahin sa inyo, baka napaka-importante po nitong nakasulat sa papel na ito. No? So sa makatuwid, lahat ay naghihintay nung babasahin. No? Kinuha ngayon ng mama, ng pastor, yung papel na maliit. Sabi niya, ganito, naghihintay sila. Binasa ngayon ng pastor yung nakasulat sa papel. At sabi ganito, Pastor, you're standing on my oxygen tube. Nakuha nyo? Pag hindi nyo nakuha, uwi na ako. Yung palang sinusulat niya, kaya siya humihingi ng papel, hindi na siya makapagsalita, kasi yung pastor sa tabi, naapakan yung oxygen tube. Kaya hindi niya masabi, kaso, nalagutan na ng hininga hindi na nabasa nilagay na lang sa jacket. O ngayon, hindi ko alam kung ano nangyari sa pastor kung binugbog ng pamilya. O pinalayas. O, yun isang... Anong moral of the lesson? May merong moral lesson. Death is certain. Ang kamatayan ay talagang darating. Circumstances varies. Death is certain, pero yung iba't ibang kalagayan at paraan ay magkakaiba-iba. Ayun naging killer yung pastor. Hinapakan yung tube. Ayun ang moral of the story. Ang kamatayan ay siguradong darating, iba-iba lamang ang kanyang mukha. Iba-iba lamang ang kanyang mga pangyayari. Now, ano ba ang mangyayari sa isang tao kapag ang kanyang pamumuhay ngayon ay naka-align sa eternity? Ano ba ang benepisyo ng isang Kristiyano o ng isang tao na habang siya'y nabubuhay, ang kanyang buhay ay nakaakma, naka-line, naka-anchor sa eternity? No? Naiisip ba natin sa araw-araw nating buhay yan, sa ating pagtatrabaho? Ito bang aking ginagawa naka-anchor sa eternity? Siguro dyan, mache-check tayo. Dapat lahat ng ating ginagawa ay tunay na nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, ano man ito. Sapagkat yun ang tinatawag nating in line or in light sa eternity.
Tatlong bagay po ang nais kong i-share sa umagang ito. Kung yan ang ating gagawin habang tayo nabubuhay, ang ating ginagawa, ang ating buhay ay nakalinya sa eternity. Number one, we will have a different sense of identity. Anong kinalaman sa tekstong binasa natin kanina? Yung ating binasa natin kaninang teksto ay parang may kinalaman sa moral values, moral issues ng magkakapatid na meron silang isang naging asawang babae lamang at 7 silang magkakapatid na lalaki, isa lang ang kanilang napangasawa. At sila'y namumuhay pa rin. Ito, tignan nyo, meron transition dito. Itong mga 7 magkakapatid na ito, bagaman sila'y tinuturing na may mga pananampalataya, pero yung kanilang buhay ay nakasalig pa rin sa mga batas ni Moises. Sa Biblia po, pag pinag-aaralan nyo kung ano yung batas ni Moises, ito may kinalaman sa mga nakalipas ng batas. Wala nang kinalaman ito sa future. Tapos na ito. Ito'y mga hango na lamang ng buhay ng Judaismo doon sa lumang tipan, sapagkat si Jesus ay dumating na at kanyang binuwag na ang mga batas na ito at ang kaligtasan, ang daladala at biyaya o grace ang daladala ng ating Panginoon. Subalit itong mga taong ito, bagaman sila nabubuhay sa kasalukuyan, namubuhay pa rin ang kanilang mga pamamaraan sa hinaharap. No? Minsan ganito tayo. Ang ating identity is in Christ, but our lives ay hindi nakaakma kay Jesus. Maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung sino man ang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So ibig sabihin, tayo ay nakalinya sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon Diyos kay Yesu Kristo. Sinusundan natin ating Panginoon. Subalit itong 7 lalaking ito'y nagbigay diin pa itong mga Pariseo na dapat nangangaral. Sabi ng mga Pariseo, kinwestiyon pa nila ang Panginoong Jesus. No? Pag namatay kayong 7, kayo ba'y isasama sa resurrection? Sabi ng mga, hindi naniniwala kasi ang mga Pariseo na merong pagkabuhay na maguli. Samantalang itong mga 7 ito, nakasalig na ang kanilang buhay kay Jesus, and yet nag-doubt sila na kapag sila'y mamatay, hindi sila kasama sa bubuhaying muli. Kaya nagbigay ang Panginoong Hesus ng halimbawa doon sa mga magkakapatid. No? Oo, kayo'y mag-aasawa kayo dito sa lupa, pero pagdating sa eternity, hindi na kayo mag-asawa. You have a new identity in Christ. Kayo'y mga magkakapatid kay Kristo na. Kaya na-correct sila doon, pati yung mga eskriba, pati yung mga Pharisees. Sabi niya, dito sa lupa, you have your own identity. Kayo'y mga magsipag-asawa, katulad nung 7 lalaki na pangasawa ang isang babae. Subalit pagdating ng buhay natin sa eternity, hindi na sila mag-asawa. Nag-change na ang kanilang identity. You have become the sons of resurrection. Kasi bubuhayin kayong muli. Yun ang sinabi ng ating yun ang isa sa ating mga doktrina, mga kapatid, no? Kaya dito sa lupa, sabi ng Panginoong Hesus, kayo ay nasa physical bodies, meron kayong relationship, pero pagdating sa piling ng ating Panginoon sa eternity, mapapalitan na ang inyong identity. Hindi na kayo mag-asawa. Kayo ay mga anak ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. You will become sons of the resurrection. No? Nag-iba na ang kanilang status. Anong ibig sabihin sa atin ngayon yan? Nung tayo'y nakakilala kay Jesucristo, bagaman tayo'y nasa pisikal na katawan, sabi sa Galatia 2:20, hindi na tayo ang namumuhay sa ating mga sarili, wika ni Pablo. Bagaman ako'y nasa katawang lupa, nung si Kristo'y sumaakin at tinanggap ko, hindi na ako ang namumuhay ngayon. Si Kristo na namatay at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. Medyo may kinalaman ito sa ating All Saints Day message. Nung tayo ba ay binago ng Panginoon yung ating old life, yung ating old self, napalitan ba ang ating identity in Christ? O na kay Kristo tayo pero yung old life pa rin ang nag-i-exist? Magkaiba yun eh. Na tayo na kay Kristo na,
Pero habang tayo na kay Kristo, yung lumang buhay pa rin ang parang nangyayari. Baliktad ang sabi ni Pablo, hindi na, nung tayo na kay Kristo, namatay na ang ating lumang pagkatao. At kung tayo nabubuhay man, si Kristo na ang dapat namumuhay sa atin. Ganon din ang ating identity. Naging Kristiyano tayo. Sana kilala tayo sa lipunang ito na mga Kristiyano na binago na ang ating identity. Sinasabi po sa 1 John 1:12, silang nakipag-isa kay Kristo ay binigyan na ng karapatang maging tunay na mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pamumuhay natin, yung kalooban ng Diyos ang dapat nakikita sa ating identity bilang mga binago ng ating Panginoon. Nakakalungkot lang, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nung Hudaismo, yung mga nangangaral pa ng salita ng Diyos, sila pa yung tumutuligsa na hindi naniniwala na mayroong pagkabuhay na mag-uli sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, tayo ba'y napalitan na ng identity? At yung identity ba natin kay Christ, yun ang nakikita ng tao sa atin? Yun ba ang nakikita ng Diyos sa atin? Ikalawa, we will have a different set of values and priorities. Binanggit ko kanina, kung kayo ba'y nabubuhay ngayon, yung inyo bang pinagsisikapang buhay ay dahil sa ngayon lang o dahil pinaghahandaan din ninyo yung kawalang hanggan, yung eternity. At titingnan natin kung bakit binanggit yan. Doon po sa verse 29 to 33, ay mayroong pagtatanong kung ano ang set of values na dapat makita sa buhay ng mga tao. Ano ba yung set of priorities natin na dapat makita habang tayo po ay namumuhay dito sa mundo? Kung alam ninyo ang storya ng Taj Mahal sa India, mayroong isang napakayamang emperor nung panahong yon. Wala po siyang pinaghahandaan sa kanyang buhay, kundi yung kanyang napakagandang libingan. Habang nabubuhay siya, tama naman in light of eternity. Pero, ang pinaghahandaan niya yung physical, hindi yung buhay na pupunta sa eternity. No? Wala ho siyang pinaghahandaan, ang bilin niya sa kanyang asawa, pagawaan mo ako ngayon pang habang ako'y nabubuhay, pagawaan mo na ako ng pinakamaganda, pinakamahal, pinaka-eleganteng libingan. Yun po yung Taj Mahal. Wala akong tatalo doon. Sapagkat yun po ay gawa sa perlas, ginto at mga mamahaling bato. Precious pearl, precious jade, precious stone. Lahat po ng mamahalin, ginto, silver, ay yun ang pinagawa nitong emperor ng India nung panahong yon. Yung leader ng India nung panahong yon. Yun ang gusto niyang gawin. Yun ang priority niya. Yun ang kanyang set of values na kikilalanin. Itong libingang ito, makikilala ako dahil sa libingang ito. Na minsan sa India ay mayroong naging leader na napakagaling at ang kanyang libingan ay talagang magara at mamahalin. Ito yung sinasabi sa talata na ating binabasa. Ang mga Pariseo, inihahanda ang mga maraming mga Hudyo doon sa kanilang buhay lamang sa hinaharap. Kaya ang kanilang mga kabanalan, kapatid na Joey, hanggang dito lamang sa lupa. Pero si Jesus, ang sinasabi niya ay ang pakahandaan natin yung ating buhay sa hinaharap. Yung 29 to 33 ng Lucas chapter 20 ay magsasabi sa atin ng ganito, mga kapatid. Minsan may 7 magkakapatid na lalaki nag-asawa ang panganay. Nakita natin tong istoryang ito. At wala silang ibang pinaghahandaan matapos mamatay ang kapatid, sila naman ang papalit. So, nangangahulugan ng kanilang konsepto ng pamumuhay ay sa panghinaharap lang. Dito lang sa kasalukuyan, yung mag-asawa lang sila, pag namatay yung kapatid nila, aasawahin nila yung asawa ng kanilang kapatid, may kinalaman lang ito doon sa temporaryong bagay na kanilang pinaghahandaan. Pero taliwas ito sa gusto ng ating Panginoon, na habang sanang tayo ay namumuhay sa mundong ito, ano ang ating priorities?
Ang priority ba natin ay magkamal ng mga kayamanan o makilala tayo dahil sa ating katanyagan o yung ating pamumuhay ay iniaalay natin ang bawat panahon sa ating Panginoon? Stewardship. Papasok tayo sa stewardship. Yung bang buhay na ipinagkatiwala ngayon ay yung ating time, yung ating talent, yung ating treasures ay nakalinya ba sa eternity? Nakalinya ba? Tayo ba'y nag-iimpok? O, pag pinag-usapan, Kuya Cyrus, yung mga ating mga kaloob, dito, ay walang ginawa itong mga magkakapatid na ito, kundi sa pag-aasawa lamang, hanggang doon lang ang kanilang nais. Pero, when it comes to giving, yung time, yung kanilang talent, kanilang treasures, nakaline ba yun sa eternity? Meron daw mayaman at saka yung katulong namatay pa sabay. O, nung pumunta sila kay San Pedro, nagtanong, Papa, sandali, sino ka? Ako po si Don Joey Castillo. Joey, ikaw pala yan. Nandito ka na ngayon. Opo, ako po ang pinakamayaman sa lupa ine-expect ko rito, magandang tahanan. Siyempre, mayaman ako. Ganun ba? Okay, sige, alika, pasyal-pasyal tayo. Nagdaan sila sa Ayala Alabang Village. Dito titira. Sa langit. Hindi. Nagpunta na sila ng, napunta lang sa may class B na subdivision. Bandang BF. BF na. Dito ako titira, taga BF ako dito. Hindi pa. Pasyal-pasyal pa sila. Napunta sila ng Verdant, sa lugar namin sa Las Piñas. Nako, dito na lang ako. Sige, okay na dito, klase. Pwede na ako dito. Hindi. Napunta ng Sapote. Suguso pa sa Sapote. Bandang dagat na. Nakita yung mga barong-barong doon. Dito ang tahanan mo. Teka, hindi ko yata tanggap yan. Mayaman ako Sorry, yan lang ang mga pinadala mong materyales dito Yan lang ang pinadala mong materyales dito. Mga second hand, tagpi-tagpi, sako. So ito, magiging tahanan mo rito sa langit. Diyan ka na. Kamot sa ulo yung mayaman. Si Don Joey, kawawa naman. Si Don Joey. Etong si kawawang construction boy na si Dudong, napakahirap ng kanyang naging kalagayan sa lupa. Pero dahil siya ay naging katulong, naging construction boy, hindi alam ng marami na yung kanyang mga tinatanggap, nagtatapat siya sa Panginoon. Binibigay niya yung pinakamagagandang materyales. Dudong, lika na. Punta na tayo sa bahay mo. Punta sila sa Forbes Park. Dong, ito na yung pinagawa mong bahay, Kasi talagang naging tapat ka. Anong priority natin, mga kapatid? Ang priority ba natin ay hindi naman masama na tayo magkaroon ng karangyaan sa buhay. Pero ang priority natin, eternity. Eternity. Huwag nating mawala ng saysayon bilang mga katiwala. Dahil pinagkatiwalaan lang tayo. Pero yung pinagkatiwala sa atin, ipananagot natin. Magkakaroon ng accounting si Ate Brenda. Nasa accounting si Ate Brenda. Darating ang panahon na ia-account natin ang lahat ng ito. Pero ang tatanungin sa atin, ano naging priority natin? Ano ang mga set of values natin sa mundong ito? Tayo ba'y nakatutok sa paglilingkod sa Panginoon? Nakatutok ba ang ating buhay sa ating Panginoon? Ikatlo, ang dami ko pa sanang sasabihin dito, kaya lang magkukumunyon pa tayo, mga kapatid. Ikatlo at ikahuli, we will have a different perspective of evil and sufferings. Magkakaroon daw tayo ng maliwanag na pagtingin sa buhay na ito at sa mga paghihirap na ating nararanasan. Sasabihin ng isang tao, hindi baling ako'y naghihirap dito. Pero pagdating sa kalwalatian, doon ay wala ng mga paghihirap, wala ng galit, wala ng sakit, wala ng mga sufferings and pains. So, pag ikaw'y mananampalataya at dumating sa iyo ang panahon na nakakaranas ka ng mga bibigat na mga bagyo, signal number 5 sa buhay. Ang magandang consolation, okay lang. I can still smile. Bagaman mahirap yon, tanin nyo kay chairman. Nung nakaraang linggo, may umiyak dyan kay chairman No?
Pero ang consolation natin sa Panginoon Kristo, dito sa mundong ito, you will all have tribulations. Mararanasan natin ang lahat ng pinakamabibigat na mga suliranin at problema. Pero ang pangako ng eternity, ang perspektibo natin doon sa eternity, babaguhin lahat ng Panginoon. Doon wala ng suffering, wala na ring pain. Yun darating pa lamang. Naalala niyo yung 33 miners na natrap sa Chile? Kayo ba'y nakakaalala pa ng history? Meron nung 33 miners na natrap sa ilalim, miner. Wala si Kuya Joe doon, ano? Pero yung kanilang pinaka-leader ay yung isang pastor na si Jose Hernandez. 69 days na silang nasa ilalim. At marami sa kanila ay nawawala na ng pag-asa kung merong Diyos. No? Kasi totoo yun pag nasa pain and suffering ka, nawawala yung konsepto mo ng merong Diyos. No? Sila yung mga mananampalataya. Natrap sila sa 69 days na. 700 meters ang lalim. Gano'n ba kalalim yung 700 meters? Yung isang oval sa Rizal Memorial, 400 meters yan Dagdagan mo, almost doble, no? Ganun kalalim yung natrap sila. Buti na lamang naandun ang isang pastor na nagbigay ng kalakasan ng loob sa kanila. Nawawala na, wala na silang pagkain. At yung marami sa kanila talagang nawawala na ng pag-asa. Nagtanong na kay Pastor Jose Henriquez, sabi niya, kung merong Diyos, wala na tayong kakainin, mamamatay na tayo dito kung merong Diyos. Sabi ng pastor, wala tayong magagawa, kundi manatiling manalangin at magtiwala sa Diyos na gagawa siya. Alam nyo, kinabukasan, no? May bumabang, nakita yung kanilang mismong kinalalagyan. Merong instrument na at long last, natagpuan sila, magse-70th day na. Kapapanalangin lang ng pastor, tandaan nyo, gagawa pa rin ng Diyos. Kahit nasa malalim na kalagayan tayo at mahirap, nasa kalagitnaan ng kamatayan, gagawa ang Diyos. Yun ang tamang perspektibo na sinasabi. Yun ang tamang perspektibo na sinasabi sa ating pinag-aaralan ngayon. Nakaline sa eternity, hindi lamang sa temporal. So, biglang may dumating na mga rescuer at sinabi silang lahat ay naligtas. At nung sila in-interview ng balita, ang sabi, anong dahilan bakit kayo nakasurvive ng almost 70 days? Itong aming pastor kasi hindi nakatingin sa ngayon nakatingin sa hinaharap. Merong tulong na darating. At totoo nga, yun ang nangyari. Sa panahon na alam nating end of the line na tayo, we even curse our lives. Minsan sabi niya, lahat na ng masasamang salita na babanggit natin, may mga patotoo nga na minumura na ang Diyos. Kung ikaw'y totoo, kung ikaw ay pag-ibig, bakit hinahayaan mo ang pangyayaring ito? Yung mga tao kasi nagtatanong na gano'n, hindi nakalinya sa eternity. Bagaman mahirap. Yun ang comforting word ng Panginoong Yesus sa ating pinag-aaralang talata ngayon. Though we all experience sufferings and pains, but be of good cheer, sabi ng Apostol Pablo, but be of good cheer for I have overcome the world. Tayo'y mga overcomer. Tayo'y pinangakuan ng Panginoon, hindi lamang ng buhay dito, kundi buhay sa hinaharap. Buhay sa hinaharap. Mga kapatid, isang malaking hamon sa atin yan as we partake sa bread and blood of Jesus Christ. Tayo ay magkaroon nawa ng malaki pang pag-asa na ang dulot ng katawan at dugo ni Kristo ay buhay para sa atin at pag-asa sa ating mga kinalalagyang mga buhay at karanasan. Sandali po tayong manalangin. Aming Diyos, salamat po. At pinaalala niyo sa amin na hindi lamang kami nabubuhay sa ngayon, pagkos nabubuhay kami sapagkat meron kaming aabutan sa buhay ng walang hanggan. Pangako niyo po ito sa mga taong nagtitiwala sa iyo at nagpapatuloy sa iyo.
Ito'y isang pangako na hindi nagbabago. Ito'y pangako na kaloob niyo sa amin. Pahalagahan nawa namin, O Diyos, ang aming buhay, hindi lamang sa ngayon, kundi patungo sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ihanda po natin ang ating sarili sa pakikisa sa banal na hapunan. Aking tinatawagan, makauupo po saglit ang kapulungan. Aking tinatawagan ang ating mga predikador, ating predikador Cyrus Castillo, at aking hinihiling ang paglilingkod ng ating kapatid na Eva bilang representative ng ating kababaihan sa ating iglesia sa paglilingkod namin sa banal na hapunan. Tayo ngayon ay dadako sa isang napakahalagang institusyon na mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang may akda. Katulad ng kanyang pangako, gawin niyo ito hanggang sa muli kong pagbabalik, ika ng ating Panginoon. Kaya ang ating gawain ng banal na hapunan ay patuloy ang ginagawa ng mga mananampalataya sapagkat ang hamon sa atin, ang tagubilin, gawin ito hanggang sa muli niyang pagbabalik ay masumpungan tayong nagtatapat sa gawain ito, mga minamahal. Kayong mga nasa tahanan ay tipunin ninyo ang inyong mga pamilya upang sa gawain ito ay sama-sama nating pagsaluhan ang dulang ng ating Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay magsitindig. Kung ang sino man ay nagkasala ay may pintakasi tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid, na siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan. Dahil dito, kayo na nagsisipagsisi ng tapat sa harap ng Diyos, dahil sa nagawang pagkakasala, na nagkakawang gawa at umiibig sa inyong kapwa, at na nagpapasyang magtaglay ng isang bagong kabuhayang banal at sakdal, na tumatalima sa mga utos ng Diyos
at lumalakad sa kanyang mga banal na landas, ay mga sidulog kayo ritong taglay ang buhay ng pananampalataya at tanggapin ninyo ang Santo Sakramentong ito para sa inyong kaaliwan. Kaya nga't manigluhod kayo kung kayo'y makakaluhod, mga minamahal. Kaya nga't manigluhod kayo na may lubos na pagnanasang makapagtamo ng kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang ating manunubos at tagapagligtas, at gawin ninyong may lubos na kapakumbabaan ang pagpapahayag ng lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Tayo po ay pangungunahan sa panalangin ng ating minamahal na kapatid Brother Cyrus sa panalangin ng paghingi ng kapatawaran. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, lumalang ng lahat ng bagay at kabung ng lahat ng tao. Kinikilala po namin at tinatamis ng aming puso ang di mabilang na mga pagkakasala at madlang kasamaan na sa tuwi-tuwi ay aming nagagawa, maging sa pag-iisip at sa pananalita, laban sa dakila mong kadyusahan na siyang nakapag-udyok sa makatwirang puot mo at pagkalingarin sa amin. Ngayon po'y lubos na pinaghisihan at dinaramdam namin ng labis sa aming mga puso ang mga nagawang di marapat sa iyong banal na paningin. Maawa ka sa amin at kami ay iyong kahabagan, o Amang mahabagi. Patawarin mo kami sa lahat ng mga nagawang kalapas-tanganan at ipagulog mo sa harapin kami sa iyong mga paglingkod ng buong pagtatapat sa tanging ikararangal at ikalwalhati ng iyong pangalan sa pamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo pong lahat sabay-sabay. Diyos na mabuhayin at walang hanggan, yamang sa harapan mo ay nakabukas sa mga puso ng lahat ng tao, at talastas mo ang lahat ng dinanasan namin, at walang lihim na sa iyo ay nanilingin. Pakalinisip mo nga ang aming mga puso ng kasi ng Espiritu Santo, upang maibigan namin na may kasaktalan, at maitampok sa parang-karapat dapat ang banal mong pangalan, sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pangunahan ng ating Sister Eva ang mga dalangin. O mahabaging Panginoon, hindi kami nagnanasang dumulog sa iyong dulang nang dahil sa pagpapalagay na kami ay may munti man lamang karapatan. O hindi, Panginoon, kundi dahil lamang sa paghahawak namin sa di malirik na di nagmamalit mong mga kahabagan. Kami nga po ay hindi karapat-dapat kahit mamulot man lamang ng mga mumong nalalaglag sa ilalim ng iyong lupa. Datapwat, ikaw, Panginoon, ikaw rin nga ang talagang mahabagin ayon sa iyong katutubong taglay. Kaya't itulot mo sa amin, Panginoon, na sa lubos mong kaawaan ay matanggap namin sa ganito ang katawan ng iyong sinisintang anak at mainom namin ang kanyang dugo, na mabuhay kami at lumago sa mga yaon, at nang sa kami ay mahugasan ng kamahal-mahalan niyang dugo, ay mga buhay kami lagi sa kanya, at siya naman sa amin. Patuloy po tayo manalangin. Diyos na mapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, dahil sa di matikala mong pag-ibig at kahabagan ay binigay mo ang iyong bugtong na anak upang magtiis ng kamatayan sa krus sa pagtubos sa amin. Na siyang doon ay gumanap ng tanging paghahain ng sarili, na nang minsan ay mapaghandog ng kanyang buhay ay naging sakdal at sapat na kabayaran sa lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan, at nilalang ang Santo Sakramento ito at sa pamamagitan ng kanyang Santo Ebanghelyo ay pinag-utos sa amin ng isang walang likat ng pag-aalala sa kanyang napakahalagang kamatayan hanggang sa muli niyang pagkaparito. Iniluhog nga po namin sa iyo, o Amang mahabagi, na kami lingapin mo at sa amin ay pahintulot na kung matanggap na namin ang tinapay at alak ayon sa banal na likha ng iyong pinakaiibig na anak, sa pag-aalala sa kanyang mga hirap at sakit at kamatayan ay makinabang kami sa kabanal-banalang niyang katawan at dugo. Mga minamahal,
siya, ang ating Panginoong Kristo, nung gabing iyong siya'y pagkanulog, ay hinawakan niya ang tinapay at nang makapagpasalamat ay kanyang hinati at ibinigay sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, tanggapin at kanin ninyo, ito yung aking katawan at binibigay dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Amen. Gayun din naman matapos ng paghapon ay hinawakan ng Panginoong Kristo ang katas ng ubas na ito at sinabi sa kanyang mga alagad, uminom kayong lahat dyan sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na mabubuhos dahil sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo iinom sa pag-aalaala sa akin, wika ng ating Panginoong Jesucristo. Sa oras na ito, mga kapatid, ang dulang ng ating Panginoon ay nakahanda sa bawat isa sa atin. Ang dulang na ito ay dulang ng kanyang pamilya. Mga may karamdaman, mga nangihina, mga taong walang pag-asa, mga taong tinutukoy na walang halaga sa lipunan. Sila na mga maliliit, who is poor in spirit. Ang dulang na ito ay para sa lahat. Ating ipagdiwang at tanggapin ng mayroong masayang puso at bukas na espiritu ang tinapay at ang alak na ito. Amen at amen. Sige po, dadako na po tayo sa unahan, mga kapatid. Isa-isa lamang po siguro kukuha. Meron na pong tinapay diyan at meron na pong katas ng ubas. Dadalhin po ninyo sa inyong kanya-kanyang mga upuan at sa inyong mga tahanan. Hintayin po ninyo ang hudyat ng inyong lingkod at sabay-sabay po tayo bilang isang iglesia tatagap ng tinapay at iinom sa alak na ito. Pwede nyo isa-isa na. Sa inyong mga tahanan ay patuloy na madama ninyo na ang tinapay na yan ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo at inaalaala natin ang kanyang mga hirap, sakit at kamatayan sa oras na ito. Gayon din ang alak na yan na sumisimbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo upang tayong lahat ay gumaling sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sama-sama at sabay-sabay po tayong tatanggap, mga minamahal, sa oras na ito. Tanggapin natin ang tinapay na ito na kalarawan ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Gayun din naman, tanggapin at ating inumin ang katas ng ubas na ito na kalarawan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Sabay-sabay po natin sambitin ang mga katanggal ito ng may pagtatagumpay. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan. Mabubuting kalooban sa mga tao. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ibinubunyi ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong dakilang kalwalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng Sangkalangitan, Diyos namang makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, Jesucristo bugtong na anak. O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, na inaalis mo ang mga kasalanan ng buong sanlibutan. Makapagka sa amin, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng buong sanlibutan. Tanggapin mo ang aming dalangin. Ikaw na nakaluglog sa kanan ng Diyos Ama. Makapagka sa
O ikaw nga, katas-katasan sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Awitin po natin ang doxologia. At ngayon, tanggapin ng bawat isa sa atin ang mayamang pag-ibig ng ating Diyos Ama ang sumasa mga langit, ang nagpapatuloy at lagi ng pag-iingat at pagliligtas ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, ang tanglaw, kaaliwan, pakikipisan, kapayapaan at higit sa lahat, ang kapuspusan ng diwang banal, sumagana sa bawat isa sa atin mula ngayon at sa magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. God bless you po. Happy Sunday, everyone. Tanghali po sa inyo. Maligayang linggo sa bawat isa sa inyo dyan, hindi lamang dito sa Pildera Yebilip, kung saan tayo nagdiwang ng banal na hapunan, kundi sa inyo mga tahatahanan, mga minamahal. At sa panahon natin ngayon, meron tayong bagyo. Patuloy, una ang ating gagawin ay idalangin ang ating panahon. Hawak ng Panginoon ng mga panahong ito. Ang hinahanap sa atin ay ang pagdalangin natin, ang paghingi ng tulong sa Panginoon. At sa inyong mga tahanan ay busugin natin ang panalangin ng ating bansa upang dito sa ating storms na mga dumarating sa atin, ang kaligtasan at ang pag-iingat ng Diyos ay ating maranasan. At mga kapatid, binabati namin kayo na maging ang inyong mga tahanan sa pag-aalaala sa mga minamahal nating namayapa na sa piling ng Panginoon. Happy All Saints Day sa inyo mga kapatid.
at patuloy nating purihin ang Panginoon sa buhay natin pa hanggang ngayon na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos sa atin. At mga kapatid, paghandaan po natin yung ating Thanksgiving Sunday sa 4th Sunday of the month. Tama ba, Chairman? No, 4th Sunday of the month ang ating Thanksgiving Sunday at ang ating Stewardship Month ay patuloy nating ipagdiriwang linggo-linggo ang ating Stewardship Sunday, mga kapatid. Meron pong mga topic na ipinagkakaloob ang ating national para dito. Nawa ay linggo-linggo ay asahan natin na tayo makikinig katulad ng sinabi ng ating chairman na tayo nawa ay masumpong ang nagtatapat sa ating Panginoon na andyan man sa ating mga tahanan. Okay? God bless po mga kapatid at purihin ng Panginoon. Kumusta kayong lahat dyan?